Philippines, Duterte says South China Sea arbitration case to take a back seat. October 19, 2016. Ayan. Duterte arrived in Beijing on Tuesday with at least 200 top business people to pave the way for what he calls new commercial alliance amid deteriorating ties with a longtime ally, the United States, sabi niya. It has to take the back seat, sabi niya. Actually, meron pa nga kwento si Rodrigo Duterte, hindi ko lang makita yung article. Pero, meron pa akong statement si Rodrigo Duterte na inoferan siya ni Xi Jinping. Sabi sa kanya, wag mo na i-enforce yung PCA ruling. Bibigyan kita ng negosyo, 60-40 tayo. 60 sa Pilipinas, 40 sa China. Lahat ng natural gas, lahat ng minerals na makukuha dyan, 60-40 tayo. Yun ang sabi ni Xi Jinping. Hindi natin alam, baka yun ang meet siya ng secret agreement. Hindi natin alam. Mga kutsero, kanina, naglabas na naman ng komento. Diyos ko, na ito yung delegado. Nung una, itong si Manong Johnny, laging may appearance sa mga shows ng SMNI. Di ba? Actually, meron pa nga siyang hiwalay na talk show doon dati. Ngayon, wala na. Wala na siyang talk show sa SMNI. Well, okay lang yun. Mas maganda nga yun. Pero kanina, nagpa-interview siya sa isang radio interview, hindi minention. Basahin natin yung sinabi ng balita tungkol dyan. Ito kasi sabi ni JPE, ni Juan Ponce Enrile. In a radio interview on Thursday, February 20, 2025, Chief Presidential Legal Counsel Juan Ponce Enrile expressed concerns over the Philippines' approach to the West Philippine Sea during former President Rodrigo Duterte's administration. Ayan na nga ba? Eto na naman. Magagalit na naman ang mga DDMs kay Manong Johnny. Ano ba kasi sinabi ni Enrile? Si President Digong, presidente na yan, malapit kay Xi Jinping. Ngunit doon sa panahon niya, mayroon tayong peaceful relation sa China. Pero hindi niya naayos ang national interest natin sa West Philippine Sea. Kaya hanggang ngayon, problema. Mga kotsero, ito pong komento na to ay bunsod sa panibagong harassment na ginawa ng China sa BFAR airplane. Binuntutan siya ng helicopter ng plan ng People's Liberation Army Navy at tinabihan. Malapit lang as in. So, hanggang ngayon, problema pa rin yan. Actually, may nakakita nga akong comment dito. Natawa ako eh. Ito, totoo. Kung sino man to, sabi niya, wala naman kasi makakapag-ayos. Kaya usapan, maintain the status quo. Oh, si Pinoy nagpalala kasi binwisit nila ang China. GMA was the most engaging president with China with the aim of joint benefits from Spratlys. Ayan, sabi niya. Alam niyo, mga kotsyer, naiintindihan niyo ba yung status quo? Itong mga DDMs na to, hindi ko naiintindihan kung alam niyo yung ibig sabihin ng status quo. Status quo, ibig sabihin nun, mga kotsero, i-maintain kung ano yung nandiyan na. Yun na yung status quo. Ang question, sino ho ba ang palit ng status quo? The status quo, pre-Duterte, was walang militarized islands dyan. Yun yung status quo. Yun ang kasalukuyang naroon. Pre-Duterte yun, ha? During Duterte, ayan na, nagtayuan na ng militarized island. Pinadurog yung bundok sa Zambales. Pinatabunan yung isang isla dyan sa may Scarborough. Ngayon, militarized na. Ilan ang militarized features dyan sa West Philippine Sea? 4. Sino ang nag-militarize? Pilipinas o China? China nag-militarize. So, who changed the status quo? Sino ang nagbago doon sa kasalukuyang umiiral na environment sa West Philippine Sea? China ang nagbago ng status quo. Ngayon, ang status quo, ang present status quo, mga kotsero, ay militarized islands ng China. Kaya nga, lagi sinasabi ni China, kapag nag-uusap dyan sa ASEAN, let us maintain the status quo. Bakit? Because the status quo is that China is in control of the islands. Yun ang status quo. Pag binago mo yun, anong kabaliktaran nun? Pag binago mo yun is, China will lose control of the islands. Itong mga DDMs na to, hindi ko alam kung saan hinuhugot ang common sense itong mga to eh. Kasi mga kotsero, ang ating claim dyan ay de jure lamang, by law, by operation of law, de jure. Hindi siya de facto. De facto is kung kung sino talaga ang may control doon sa realidad. Ang control natin dyan, papeles, unclos. Pero sino ang may control talaga dyan sa realidad? China. Yun ang de facto. Yun ang status quo. Hindi ko talaga alam kung naiintindihan na itong mga DDMs yung pinagsasabi nila eh. Tapos meron ka isang kongresista sasabihin, katang isip lang naman. Katang isip lang naman yan eh. Fake news yung kiniklaim natin. Fake news yan eh. Kapag yung problema natin, because of Duterte, alam nyo, tama ho siya dun. Ngayon, ano ba kasi ang totoo tunay na nangyari? Number 1, ito nga, in-expose nga ni Commodore Tariela na nagpabaya ang Duterte administration sa West Philippine Sea. Nagpapatunay lang yan, mga konsyero, na tama ang sinabi ni Juan Ponce Enrile. Malapit sa Beijing, China. Nung panahon niya, mayroon tayong peaceful relations sa China, pero hindi niya naayos ang national interest. Bakit? Inuna niya kasing interest ng China eh. Actually, meron pa ako isang material si dadagdag, ngayon ko lang naalala.
Unang-una, mga kotsero, noong 2016, nung naging Pangulo si Digong, nagkaroon ho tayo ng kasabay na ruling. Galing po sa Permanent Court of Arbitration. Ang sinabi po sa Permanent Court of Arbitration is, number one, ang West Philippine Sea, o ang parte na kiniklaim ng China, na kabilang sa loob ng 9-dash line ng China, ay hindi totoo. Ang claim ng China ay hindi totoo. Maski yung sinasabi nila historical basis ng kanilang claim ay hindi totoo. Bakit? Kasi mababasa nyo ho dun sa PCA ruling ho mismo na sinabi ho ng Permanent Court of Arbitration na hindi porke dumaan ka dyan, hindi porke nangisda ka dyan, hindi porke ikaw ay nagtayo ng mga pahingahan ng inyong mga mangingisda, teritoryo mo na yan. Yun ang sinabi sa PCA. Legit yun. Basahin nyo. Gusto nyo. So, na-discredit, pinawalang bisa ang 9-dash line ng China. Pero anong ginawa ni Xi Jinping? Sa panalo natin, sa atin ibinigay ang corona. Sabing ika nga. Nasa Pilipinas ang corona. Anong ginawa ni Rodrigo Duterte noong 2016? Hindi niya i-enforce ang panalo ng Pilipinas. Philippines Duterte says South China Sea arbitration case to take a back seat. October 19, 2016. Ayan. Duterte arrived in Beijing on Tuesday with at least 200 top business people to pave the way for what he calls new commercial alliance amid deteriorating ties with a longtime ally, the United States, sabi niya. It has to take the back seat, sabi niya. Actually, meron pa nga kwento si Rodrigo Duterte, hindi ko lang makita yung article. Pero, meron pa hong statement si Rodrigo Duterte na inoferan siya ni Xi Jinping. Sabi sa kanya, wag mo na i-enforce yung PCA ruling. Bibigyan kita ng negosyo, 60-40 tayo. 60 sa Pilipinas, 40 sa China. Lahat ng natural gas, lahat ng minerals na makukuha dyan, 60-40 tayo. Yan ang sabi ni Xi Jinping. Hindi natin alam, baka yun ang meet siya ng secret agreement. Hindi natin alam. Pero umpisa pa lang, mga kotsero, imagine, 2016 pa to, October 19, 2016, kakahala lang sa kanya yan. July siya umupo 4 months into his administration, pinabayaan niyang mapanis ang arbitral ruling. 4 months. Fresh na fresh Nung dumating sa kanya, kakapanalo lang natin around June 2016, if I'm not mistaken. Kakapanalo lang natin Tapos, pagpasok niyang presidente, July, ay wala, hindi niya inaksyonan. Pinanis niya yung arbitral ruling. Tapos, 2 years later, bumalik siya ng China at naglabas siya ng isang statement. Sabi niya, I love Xi Jinping. I need China more than anybody else. Ay, tutang-tuta. Pag-usapin kasi ng West Philippine Sea, alam nyo, dapat lahat tayo magalit. Lahat ng kumakampi sa China sa usapin ng West Philippine Sea, dapat kagalitan natin. Kasi mga makabagong makapili sila. Pinaglalaban nila yung interest ng hindi naman na tinitirhan na bansa. I guess, unless ikaw ay love na love mo lang talaga si Rodrigo Duterte at ikaw ay nagpapakaangat or bayad kang magkalat ng fake news. Sabi ni Rodrigo Duterte. I just love Xi Jinping. He understood. He understands my problem and he is willing to help. Of course, China is a very important ingredient there. You factor almost everything from a hard start, but money, of course, it would not be enough. Every day, the cost of money goes up. That's the problem. So you may have a pricing today far different from what was last week. I would say I need China more than anybody else at this time in our national life. I need China. I will not say something which is not true. Wow. Talaga? Mahilig si Digong sa ganyan Totoo lang. Sa totoo lang tayo, brot. Totoong sinasabi ko, brot. Sinungaling ka, Digong. Nuknukan ka ng sinungaling. Ikaw ang pinuno ng mga makabagong traidor ngayon. Ikaw ang pinuno ng makabagong makapili. Tingnan nyo naman pinagsasabi niya dito. Ang problema doon niya, pera Kailangan ko ng pera. Yun ang problema ko, pera. Pera. O saan ngayon yung resulta ng pera na yan? Nasaan ang resulta ng pera? Meron bang tulay na naipatayo? Wala. Kalsada? Wala. Tren? Wala. Meron palang 3 tulay. Sorry. Baka ma-fact check ako. May 3 tulay. Pero yung iba, saan napunta? Alam nyo, mga kotsero, kung gaano kasisiba itong mga Chinese na to. Itong Chinese Communist Party. Pumayag si Rodrigo Duterte na mag-construct sa Pilipinas. Ano sabi ng Chekwa? Popondohan lang namin yan, pero kailangan Chinese employees. Alam niyo ba, labag sa Constitution yun? Yung pinayagan na yun ni Rodrigo Duterte. Kasi sa Constitution, mga kotsero, kapag merong partnership between a foreign state and the Philippines, number 1, 60-40 ownership. Pangalawa, kung may local talents, kukuha ka ng talento sa Pilipinas, hindi sa ibang bansa, hindi dun sa source state. Dito nangyari, baliktad. Pinayagan ni Rodrigo Duterte na yung mga mag-i-empleyado dito sa Pilipinas na construction worker ay mga Chekwa. So, ibig sabihin, hindi sila nagbabayad ng buwis dito sa Pilipinas. So, wala silang naipasok economically. Nagpasok pa kayo ng Pogo, pinasok niyo pa yung mga sindikato dito sa Pilipinas, anang tipaklong. Yan ang dulot. Yan ang dulot ng Rodrigo Duterte sa bansa.